Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 39, ang pagliliti sa Caesarea. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa Kapitulo 24. 5 araw pagkatapos ng pagdating ni Pablo sa Caesarea ay dumating ang mga nag-aakusa sa kanya mula sa Jerusalem, kasama si Tertullus, isang mananalumpati na kanilang kinausap bilang kanilang payo. Ang kaso ay nabigyan ng mabilis na pagdinig. Si Pablo ay dinala sa harap ng kapulungan, at si Tertullus ay nagsimulang akusahan siya. Sa paghusga na ang pambabula ay magkakaroon ng higit na impluwensya sa Romanong gobernador kaysa sa simpleng mga pahayag ng katotohanan at katarungan, sinimulan ng tusong mananalumpati ang kanyang pananalita sa pamamagitan ng pagpuri kay Felix. Yamang sa pamamagitan mo ay nagtatamasa kami ng malaking katahimikan, at ang mga gawang lubhang karapat-dapat ay ginawa sa bansang ito, sa pamamagitan ng iyong patnubay, tinatanggap namin ito palagi, at sa lahat ng dako, pinakamahal na Felix, ng buong pasasalamat. Si Tertullus dito ay bumaba sa hubad na kasinungalingan, sapagkat ang ugali ni Felix ay bastos at hamak. Sinabi tungkol sa kanya, na, sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng pagnanasa at kalupitan, ginamit niya ang kapangyarihan ng isang hari na may ugali ng isang alipin, Tacitus, History 5:4. Siyam. Alam ng mga nakarinig kay Tertullus na ang kanyang mga mapuri na salita ay hindi totoo, ngunit ang kanilang pagnanais na matiyak ang paghatol kay Pablo ay mas malakas kaysa sa kanilang pag-ibig sa katotohanan. Sa kanyang talumpati, kinasuhan ni Tertullus si Paul ng mga krimen na, kung mapatunayan, ay magreresulta sa kanyang paghatol para sa mataas na pagtataksil laban sa gobyerno. Nasumpungan namin ang taong ito na isang salot na tao, pahayag ng mananalumpati, at isang tagapagpakilos ng sedisyon sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig, at isang pinuno ng sekta ng mga Nazareno, na nagsikap din na lapastanganin ang templo. Pagkatapos ay sinabi ni Tertulo na si Lysias, ang komandante ng garrison sa Jerusalem, ay marahas na kinuha si Pablo mula sa mga Hudyo nang hahatulan na nila siya ayon sa kanilang eklesyastikong batas, at sa gayon ay pinilit silang dalhin ang usapin kay Felix. Ang mga pahayag na ito ay ginawa na may layuning hikayatin ang prokurador na ihatid si Pablo sa hukuman ng mga Hudyo. Lahat ng mga paratang ay mahigpit na sinuportahan ng mga Judeong naruroon, na hindi nagsikap na itago ang kanilang pagkapuot sa bilanggo. Si Felix ay may sapat na pagtagos upang mabasa ang disposisyon at katangian ng mga nag-aakusa kay Pablo. Alam niya kung ano ang motibo ng pagpuri sa kanya, at nakita rin niya na nabigo silang patunayan ang kanilang mga paratang laban kay Paul. Paglingon sa akusado, sinenyasan niya itong sagutin ang sarili. Hindi nag-aksaya ng mga salita si Paul sa mga papuri, ngunit sinabi lamang na mas masaya niyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Felix, dahil ang huli ay matagal ng prokurador, at sa makatuwid ay may napakahusay na pangunawa sa mga batas at kaugalian ng mga Hudyo. Sa pagtukoy sa mga paratang na isinampalaban sa kanya, malinaw niyang ipinakita na ni isa sa mga ito ay hindi totoo. Ipinahayag niya na hindi siya nagdulot ng kaguluhan sa alinmang bahagi ng Jerusalem, at hindi rin niya nilapastangan ang santuwaryo. Hindi nila ako nasumpungan sa templo na nakikipagtalo sa sinumang tao, ang sabi niya, ni pinaninindigan ang mga tao, kahit sa mga sinagoga, o sa lungsod, ni hindi nila mapapatunayan ang mga bagay na ibinibintang nila sa akin ngayon. Habang ipinagtatapat na, ayon sa paraan na tinatawag nilang maling pananampalataya, ay sinamba niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno, iginiit niya na noon pa man ay naniniwala na siya sa lahat ng bagay na nakasulat sa batas at sa mga propeta, at nakasuwato ng malinaw na pagtuturo ng mga kasulatan, pinanghawakan niya ang pananampalataya ng muling pagkabuhay ng mga patay, at ipinahayag pa niya na ang pangunahing layunin ng kanyang buhay ay ang magkaroon ng laging budi na walang kasalanan sa Diyos, at sa mga tao. Sa isang tapat, tuwirang paraan ay sinabi niya ang layunin ng kanyang pagdalaw sa Jerusalem, at ang mga kalagayan ng kanyang pagdakip at paglilitis. Ngayon pagkaraan ng maraming taon ay naparito ako upang magdala ng limo sa aking bansa, at mga handog. Sa gayo'y nasumpungan ako ng ilang mga Hudyo mula sa Asia na nilinis sa templo, ni sa karamihan, ni ng kaguluhan. Sino ang nararapat na narito sa harap mo, at tumutol, kung mayroon silang anumang laban sa akin? O kung hindi, ang mga ito rin dito ay magsabi, kung sila ay nakasumpong ng anumang kasamaan na ginagawa sa akin, habang ako ay nakatayo sa harap ng konseho, maliban sa isang tinig na ito, na ako'y sumigaw ng nakatayo sa gitna nila,
tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay ay tinawag ako, tanong mo sa araw na ito. Ang apostol ay nagsalita ng may time at maliwanag na katapatan, at ang kanyang mga salita ay may kasamang bigat ng pananalig. Si Claudio Lysias, sa kanyang liham kay Felix, ay nagbigay ng katulad na patuto may kinalaman sa paggawi ni Pablo. Bukod dito, si Felix mismo ay may higit na kaalaman sa relihiyong Hudyo kaysa inaakala ng marami. Ang payak na pahayag ni Pablo sa mga katotohanan sa kaso ay nagpangyari kay Felix na maunawaan ng mas malinaw ang mga motibo kung saan ang mga Hudyo ay pinamahalaan sa pagtatangkang hatulan ang apostol ng sedisyon at taksil na paggawi. Ang gobernador ay hindi magpapasaya sa kanila sa pamamagitan ng di makatarungang pagkondena sa isang mamamayang Romano, ni hindi rin niya ito ibibigay sa kanila upang patayin ng walang patas na paglilitis. Ngunit si Felix ay walang alam na mas mataas na motibo kaysa sa pansariling interes, at siya ay kontrolado ng pag-ibig sa papuri at pagnanais para sa promosyon. Ang takot na masaktan ng mga Hudyo ay humadlang sa kanya sa paggawa ng ganap na hustisya sa isang tao na alam niyang walang kasalanan. Kaya't ipinasya niyang ihinto ang paglilitis hanggang sa makaharap si Lysias, na sinasabi, kapag si Lysias na punong kapitan ay bumaba, malalaman ko ang sukdulan ng iyong bagay. Ang apostol ay nanatiling isang bilanggo, ngunit inutusan ni Felix ang centurion na itinalaga na bantayan si Pablo, na hayaan siyang magkaroon ng kalayaan, at huwag pagbawalan ang sinuman sa kanyang mga kakilala na maglingkod o lumapit sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ipinatawag ni Felix at ng kanyang asawa, si Drusilla, si Pablo upang sa isang pribadong pakikipanayam ay marinig nila mula sa kanya, tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Sila ay handa at masigasig pang ang makinig sa mga bagong katotohanang ito, mga katotohanang hindi na nila muling maririnig at, kung tatanggihan, ay magpapatunay ng isang mabilis na saksi laban sa kanila sa araw ng Diyos. Itinuring ito ni Pablo bilang isang bigay Diyos na pagkakataon, at matapat niyang pinagbuti ito. Alam niyang nakatayo siya sa harapan ng isang may kapangyarihang patayin siya o palayain siya, gayon may hindi niya sinagot si Felix at Drusilla ng papuri o pagsuyo. Alam niya na ang kanyang mga salita ay magiging sarap ng buhay o kamatayan para sa kanila, at, sa pagkalimot sa lahat ng makasariling pagsasaalang-alang, hinahangad niyang pukawin sila sa isang pakiramdam ng kanilang panganib. Napagtanto ng apostol na ang ebanghelyo ay may pag-aangkin sa sinumang makikinig sa kanyang mga salita, na balang araw ay tatayo sila sa gitna ng dalisay at banal sa palibot ng dakilang puting trono, o kasama ng mga sasabihin ni Kristo, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo Kapitulo 7 versikulo 23. Alam niya na kailangan niyang makipagkita sa bawat isa sa kanyang mga tagapakinig sa harap ng tribunal ng langit at doon dapat magbigay ng isang account, hindi lamang para sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa, ngunit para sa motibo at diwa ng kanyang mga salita at gawa. Napakarahas at malupit ang naging landasin ni Felix na kakaunti ang nang ahas na makipagkaibigan sa kanya na ang kanyang pagkatao at pag-uugali ay hindi walang kapintasan. Ngunit si Paul ay walang takot sa tao. Malinaw niyang ipinahayag ang kanyang pananampalataya kay Kristo, at ang mga dahilan para sa pananampalatayang iyon, at sa gayon ay naakay na magsalita lalo na tungkol sa mga birtod na mahalaga sa Kristiyanong katangian, ngunit kung saan ang mapagmataas na mag-asawang nauna sa kanya ay lubhang naghihirap. Itinatag niya sa harap nina Felix at Drusilla ang katangian ng Diyos, ang kanyang katwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, at ang kalikasan ng kanyang batas. Malinaw niyang ipinakita na tungkulin ng tao na mamuhay ng may kahinahunan at pagpipigil, panatilihin ang mga hilig sa ilalim ng kontrol ng katwiran, ayon sa batas ng Diyos, at pangalagaan ang pisikal at mental na mga kapangyarihan sa isang malusog na kalagayan. Ipinahayag niya na tiyak na darating ang araw ng paghuhukom kung saan ang lahat ay gagantimpalaan ayon sa mga gawan na ginawa sa katawan, at kapag ito ay malinaw na ihahayag na ang kayamanan, posisyon, o mga titulo ay walang kapangyarihan upang makuha para sa tao ang pabor ng Diyos o upang iligtas siya mula sa mga resulta ng kasalanan. Ipinakita niya na ang buhay na ito ay panahon ng paghahanda ng tao para sa hinaharap na buhay. Kung pabayaan niya ang kasalukuyang mga pribilehiyo at pagkakataon ay magdurusa siya ng walang hanggang pagkawala, walang bagong probasayon ang ibibigay sa kanya. Pinag-isipan ni Pablo lalo na ang malalayong pag-aangkin ng batas ng Diyos.
Ipinakita niya kung paano ito umaabot sa malalim na mga lihim ng moral na kalikasan ng tao at naghagis ng bahan ng liwanag sa kung saan ay lingid sa paningin at kaalaman ng mga tao. Kung ano ang maaaring gawin ng mga kamay o ang masasabi ng dila, kung ano ang inihahayag ng panlabas na buhay, ngunit hindi lubos na nagpapakita ng moral na katangian ng tao. Sinasaliksik ng batas ang kanyang mga iniisip, motibo, at layunin. Ang maitim na pagnanasa na nakatago sa paningin ng mga tao, ang paninibugho, pagkamuhi, pagnanasa, at ambisyon, ang masasamang gawa na pinag-iisipan sa madilim na mga sulok ng kaluluwa, ngunit hindi kailanman na isakatuparan dahil sa kawalan ng pagkakataon, lahat ng batas na ito ng Diyos ay hinahatulan. Sinikap ni Pablo na ituro ang isipan ng kanyang mga tagapakinig sa isang dakilang sakripisyo para sa kasalanan. Itinuro niya ang mga sakripisyo na mga anino ng mabubuting bagay na darating, at pagkatapos ay ipinakita si Kristo bilang anti-type ng lahat ng mga seremonyang iyon, ang layunin na kanilang itinuro bilang ang tanging pinagmumulan ng buhay at pag-asa para sa nahulog na tao. Ang mga banal na tao noong unang panahon ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo. Nang makita nila ang naghihingalong paghihirap ng mga biktima ng sakripisyo, tumingin sila sa iba't ibang bahagi ng mga panahon sa kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Makatarungang inaangkin ng Diyos ang pagmamahal at pagsunod ng lahat ng kanyang nilalang. Binigyan niya sila sa kanyang batas ng perpektong pamantayan ng tama, ngunit marami ang nakakalimutan ng kanilang lumikha at pinipiling sundin ang kanilang sariling paraan sa pagsalungat sa kanyang kalooban. Nagbabalik sila ng awayan para sa pag-ibig na kasing taas ng langit at kasing lawak ng sansinukob. Hindi maaaring ibaba ng Diyos ang mga kinakailangan ng kanyang batas upang matugunan ang pamantayan ng masasamang tao, ni hindi matutugunan ng tao sa kanyang sariling kapangyarihan ang mga hinihingi ng batas. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo malilinis ang makasalanan mula sa pagkakasala at magagawang sumunod sa batas ng kanyang mailalang. Kaya si Pablo, ang bilanggo, ay hinimok ang mga pag-aangkin ng banal na kautusan sa Hudyo at Hentil, at iniharap si Jesus, ang hinamak na Nazareno, bilang anak ng Diyos, ang manunubos ng mundo. Ang Judiyong prinsesa ay lubos na naunawaan ang sagradong katangian ng batas na iyon na walang kahihiyan niyang nilabag, ngunit ang kanyang pagtatangi laban sa lalaki ng Kalbaryo ay nagpatibay sa kanyang puso laban sa salita ng buhay. Ngunit si Felix ay hindi kailanman nakinig sa katotohanan, at habang ang Espiritu ng Diyos ay nagpadala ng pananalig sa kanyang kaluluwa, siya ay naging malalim na nabalisa. Ang budi, na ngayon ay napukaw, ay nagparinig sa kanyang tinig, at nadama ni Felix na ang mga salita ni Paul ay totoo. Bumalik sa alaala ang nagkasalang nakaraan. Sa kakilakilabot na katangi tangi ay dumating sa harap niya ang mga lihim ng kanyang maagang buhay ng kalapastanganan at pagdanak ng dugo, at ang itim na talaan ng kanyang mga huling taon. Nakita niya ang kanyang sarili na maalay, malupit, matako. Kailanman ay hindi pa naiuwi sa kanyang puso ang katotohanan. Kailanman ay hindi pa napuno ng takot ang kanyang kaluluwa. Ang pag-iisip na ang lahat ng mga lihim ng kanyang karera sa krimen ay bukas sa harap ng mata ng Diyos, at na dapat siyang hatulan ayon sa kanyang mga gawa, ay naging dahilan upang siya ay manginig sa takot. Ngunit sa halip na pahintulutan ang kanyang mga paniniwala na akayin siya sa pagsisisi, sinikap niyang iwaksi ang mga hindi kanais-nais na pagmumuni-muni na ito. Naputol ang pakikipanayam kay Paul. Humayo ka para sa oras na ito, sabi niya, kapag mayroon akong maginhawang panahon, tatawagan kita. Gaano kalawak ang kaibahan ng landasin ni Felix at ng bantay ng bilangguan sa Filipos. Ang mga alipin ng Panginoon ay dinala sa bantay ng bilangguan, gaya ni Pablo kay Felix. Ang katibayan na kanilang ibinigay na sinang-ayunan ng isang banal na kapangyarihan, ang kanilang kagalakan sa ilalim ng pagdurusa at kahihiyan, ang kanilang kawalang takot ng ang lupa ay nauuga sa pagyanig ng lindol, at ang kanilang espiritu ng tulad Kristong pagpapatawad, ay nagbigay ng pananalig sa puso ng tagapagbilanggo, at may panginginig na ipinagtapat niya, kanyang mga kasalanan at nakasumpong ng kapatawaran. Nanginginig si Felix, ngunit hindi siya nagsisi. Masayang tinanggap ng tagapagbilanggo ang espiritu ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang tahanan, inatasan ni Felix ang banal na mensahero na umalis. Ang isa ay pinili na maging anak ng Diyos at tagapagmana ng langit, ang iba ay nagsapalaran kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Sa loob ng 2 taon, walang karagdagang aksyon ang ginawa laban kay Paul,
Gayunpaman, nanatili siyang isang bilanggo. Ilang beses siyang binisita ni Felix at nakinig ng mabuti sa kanyang mga salita. Ngunit ang tunay na motibo para sa maliwanag na pagkamagiliw na ito ay isang pagnanais na makakuha ng pakinabang, at sinabi niya na sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang malaking halaga ng pera ay masisiguro ni Pablo ang kanyang pagpapalaya. Ang apostol, gayunpaman, ay masyadong marangal ang kalikasan upang palayain ang sarili sa pamamagitan ng isang suhol. Hindi siya nagkasala ng anumang krimen, at hindi siya yumuko upang gumawa ng mali upang makamit ang kalayaan. Higit pa rito, siya mismo ay napakahirap para magbayad ng ganoong pantubos, kung siya ay nakalaan na gawin ito, at hindi niya, sa kanyang sariling kapakanan, umapela sa pakikiramay at pagkabukas palad ng kanyang mga nagbalik loob. Nadama rin niya na siya ay nasa mga kamay ng Diyos, at hindi siya makikialam sa mga banal na layunin tungkol sa kanyang sarili. Sa wakas ay ipinatawag si Felix sa Roma dahil sa matitinding kasalanang ginawa laban sa mga Hudyo. Bago umalis sa Caesarea bilang sagot sa patawag na ito, naisip niyang ipakita ang kasiyahan sa mga Hudyo, sa pamamagitan ng pagpayag kay Pablo na manatili sa bilangguan. Ngunit hindi nagtagumpay si Felix sa kanyang pagtatangka na mabawi ang tiwala ng mga Hudyo. Siya ay tinanggal mula sa katungkulan sa kahihiyan, at si Porcius Festus ay hinirang nakahalili niya, na may punong tanggapan sa Caesarea. Isang sinag ng liwanag mula sa langit ang pinahintulutang sumikat kay Felix, nang si Pablo ay mga tuwiran sa kanya tungkol sa katwiran, pagpipigil, at isang paghatol na darating. Iyon ang ibinigay niyang pagkakataon sa langit para makita at talikuran ang kanyang mga kasalanan. Ngunit sinabi niya sa sugo ng Diyos, "Humayo ka sa iyong lakad sa panahong ito, kapag mayroon akong maginhawang panahon, tatawagan kita." Binaliwala niya ang kanyang huling alok ng awa. Hindi na siya nakatanggap ng isa pang tawag mula sa Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 39. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.